Kamusta mga quiz? May nasa mabuti kayong mga kalagayan. Sa araw na to, sa ating segment na Nurses Notes ay ating tutugunan ang request ng ating isang viewer sa TikTok patungkol sa posibleng problema sa eustachian tube na matatugpuan sa ating mga tenga at ang tinnitus. Manood, matuto, tandaan, karapatan mong magkaroon ng tamang impormasyon patungkol sa iyong kalusugan. By the way, this is Quiz Nurse Ryan, ang inyong lingkod. Ano ang eustachian tube dysfunction o ETD? Ang ETD ay ang kondisyon kung saan hindi maayos na nabubukas o nagsasara ang eustachian tube, ang tubo na nag-uugnay sa gitnang tenga at likod ng lalamunan. Tungkulin itong magpantay ng presyon at mag-drain ng likido mula sa tenga. Kapag barado ito, nagkakaroon ng ETD. Mas madalas ito sa mga bata pero 1% lang ng matatanda ang apektado. May tatlong uri ng ETD. Nandiyan ang patulous ETD, laging bukas ang tubo, nagbabago ang tunog ng boses. Pangalawa, ang obstructive ETD, hindi nagbubukas, nagkakaroon ng pressure at sakit sa tenga. At ang panghuli ay ang Barrow Challenge ETD, lumalabas lang ang sintomas sa pagbabago ng altitude. Sintomas ng ETD, nandiyan ang parang may bara o busal sa tenga, muffled o malabong pagdinig, sakit o pressure sa tenga, tunog na pumipitik o pumuputok, pagkahilo o kawalan ng balanse, tinnitus o pag-ugong o pagring sa tenga, at panandaliang pagkalabo ng pagdinig. Mga sanhi, nandiyan ang allergy, sipon o trangkaso, GERD o acid reflux, biglaang pagbabago ng altitude o barotrauma, at depekto gaya ng cleft palate. Kung hindi maagapan, maaari magdulot ng permanenteng pagkasira ng pandinig o eardrum. May dalawang pagsusuri, nandiyan ang pisikal na pagsusuri ng tenga at ilong at tympanometry at hearing test. Madalas kusa itong nawawala pero kung tumagal, maaaring kailangan ng una home remedies. Nandiyan ang pagmuya ng chewing gum, paghikap, paglunok, Valsalva maneuver, saline spray at Otovet. Gamot gaya ng antihistamine, nasal spray, pain reliever, antibiotic o steroids kung may infection. Surgery sa malalang kaso, nandiyan ang meningotomy, paggawa ng maliit na hiwa sa eardrum para madrain ng likido, ear tubes, tubo na ini-insert para tuloy-tuloy ang ventilasyon, at eustachian tuboplasty, pinalaki ang tubo gamit ang balon. Sa kabilang dako, ano naman ang tinnitus? Ang tinnitus ay ang pagkarinig ng tunog, ringing, humming, pulsing at iba pa na walang aktual na pinagmumulan. Maaari itong mahina o sobrang lakas at makakaapekto sa konsentrasyon at tulog. Hindi ito sakit kundi sintomas ng ibang kondisyon tulad ng age-related hearing loss, ingay o trauma sa tenga, earwax o infeksyon, ilang gamot, ETD, Meniere's disease, TMJ disorder o autoimmune disease. Lunas sa tinnitus na kabatay sa sanhi, maaaring gawin ang hearing test, imaging at blood test, sound therapy o paggamit ng white noise machines o in-ear generators at pag-iwas sa trigger gaya ng stress at puyat. Pwedeng komplikasyon, nandiyan ang anxiety, depression, problema sa communication at konsentrasyon. Paano ito maiwasan? Iwasan ang sobrang ingay, gumamit ng hearing protection sa trabaho, concerts at habang gumagamit ng power tools at iwasan ang sobrang lakas ng tunog sa earphones.